Magandang hapon po. Ang sasagutin natin ngayon ay yung issue sa birth certificate na may tuturing na clerical error or pwedeng may mali sa pangalan o may maling letra. Halimbawa, Maria naging Marna, Lisa naging Liza, or Samuel naging Samuel, o pwedeng yung middle name na bawasan ng isang letra or may nadubli, or naging XXX ang middle name, o kung sa surname naman ay may kulang na letra, may maling letra sa kanyang apelyido, pero sa apelyido doon sa kanyang ama tama naman, o pwedeng ang may mali yung sa pangalan ng ina o sa pangalan ng ama na nakalagay sa birth certificate o address, or anumang may tuturing na clerical error sa birth certificate. Pwedeng nagkamali, nagkabaliktad ang middle name at surname, o kaya nagkapalit ang middle name at first name, o pwedeng nagkapalit ang surname at ang first name. So sa ganung mga case, may batas na nagbibigay ng authority sa local civil registrar na makorek ang ganung error. At yun ay, ang governing law natin doon ay yung Republic Act number 9048, na kung saan ang authority to correct such error, magpapile kayo ng petition, walang iba kundi sa local civil registrar. So si local civil registrar ang magre-render ng desisyon sa inyong ipapile na petition pagdating sa first stage ng inyong petition. So kailangan nyong i-comply ang mga requirements under RA 9048. Medyo madali ito compared sa ibang petition sa ating mga tinalakay na, kagaya ng change ng sex or gender, yung sa date of birth, na kung saan ay pag ang involved ay month and day, o lalo na sa year, ay medyo malaki ang gastusin po So, lalo na pag sa court, medyo malaki ang magagastos. So dito sa batas na ito na RA 9048, medyo magaan ang gastusin. Alam nyo po kung nasa magkano lang ang pwedeng gastusin pag kayo nag-file ng petition. Under this petition, gagastos kayo ng more or less 2,000 pesos. At pag may provide kayo na Certificate of Indigency mula sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO, matitipid ninyo yung bayarin na 1,000 pesos. So, ang total kasing posibleng magastos ninyo under this petition ay more or less 2,000 pesos. Hindi po pati ito kailangang ipadyaryo. Ang posting nito mangyayari lamang sa local civil registry office, sa any conspicuous place in the municipal building, or pwedeng doon mismo sa opisina lang ng local civil registry office sa labas, doon sa daanan ng tao, na kung saan makikita na ikaw o sino man ang nag-file ng petition ay nakapost doon yung iyong pinag-file na petition. So ganun lang kadali ang pagpapile ng petition kapag simple error or any clerical error lamang ang problema sa document ninyo. Then, lamang na diniscuss na natin ang sa clerical error, saklaw kasi ng batas na ito, ng Republic Act number 9048, ang change of name o pagpalit ng pangalan. Pinapayagan ng batas na magpalit ng pangalan ang isang Pilipino, ang isang tao, kung siya ay may problema sa kanyang first name, o kung may problema lang sa kanyang first name. Ano yung provided sa batas na may tuturing na pwedeng payagan under clerical error law, under RA 9048, para makapagpalit siya ng kanyang first name. Unang-una, kung nag-request siya ng PSA copy, iba ang natuklasan niya na pangalan
doon sa inaasahan niya na tunay niyang pangalan. Nagkaroon siya ng asawa na, nagkaroon siya ng anak. Halimbawa, ang pangalan niya ay, ang pagkakaalam niya sa pangalan niya, siya si Juan de la Cruz. Sa kanyang birth certificate, naikasal siya, Juan de la Cruz ang kanyang pangalan na ginagamit. Nag-aral siya, nagtrabaho, naikasal, nagkaanak, Juan de la Cruz maging ang pangalan na nakadeclare sa birth certificate ng kanyang mga anak. Ngayon, nang kumuha siya ng kanyang PSA copy, ang nandun sa birth certificate niya, Pedro de la Cruz, ay isang napakalaking problema. Kasi ibang-iba yung pangalan na inaasahan niya. Paano na yun ngayon? Ang PSA copy niya ay Pedro de la Cruz. Ngayon, ang solusyon dito, nandito sa Republic Act number 9048 na pwedeng makorek yung kanyang pangalan. Kung siya ay known siya sa pangalan na Juan de la Cruz, nag-school, nagtrabaho, nag-asawa, at nagkaanak, siya talaga ay si Juan de la Cruz. Pero ang nasa PS niya, Pedro de la Cruz. Yun, inaalaw siya ng batas na mag-file ng petition under RA 9048. Ang tawag doon, petition for change of first name. Pag change of first name, ang gastusin po niyan ay posibleng more or less 10,000 pesos na din po ngayon. Kasi magpapadyari yun ito. Kailangan nito ng ang posting ay sa recognized na padyariuhan talaga na may publication na makakapag-issue ng legit na certification at sila ay autorisado ng gobyerno na sila talaga ay may publication na ginagawa. At yung certification nila na nagkaroon ng posting ay kailangan yung i-attach sa mga requirements na kailangan sa pag-file nyo ng petition to change your first name. At pag first name, kailangan din siyempre mag-secure kayo ng NBI clearance, police clearance, and other pa na pwedeng hingiin sa inyo ng attachments. So, mag-a-attach din kayo ng mga dokumento na magpapatotoo na kayo si Juan de la Cruz at hindi Pedro de la Cruz. So, pwedeng yung inyong school record, yung inyong marriage contract, birth certificate ng iyong mga anak para sure na ma-approve o ma-affirm yung inyong petition na ipapile sa local civil registrar. At once na-approve yun ni local civil registrar, it shall be forwarded to the Civil Registrar General for the approval. So, idagdag ko lang dito sa tinatalakay ko yung process na pagdadaanan ng inyong dokumento na pwedeng hindi ko nabanggit doon sa ibang mga pagkakataon na ginawa kong pagtatalakay. So, once na-approve yung inyong petition sa Office of the Civil Registrar General, si Civil Registrar General magpapadala ng kanyang approved petition at yung action taken by the Civil Registrar General, ipapadala po yun pabalik sa Local Civil Registry Office. At si Local Civil Registry Office ay magpre-prepare ng annotated and unannotated document, then Certificate of Finality, isasubmit yun sa PSA Provincial Office. So, bali 5 ang isasubmit sa PSA Provincial Office. Yung action taken by the Civil Registrar General, the approved petition, the annotated copy and an annotated copy of your birth certificate, then yung Certificate of Finality. Then, pag sinubmit yun dito sa provincial office o sa provincial office kung saan kayo nakatira na nakakasakop doon sa inyong lugar, ay a-approvean yun, subject yun for approval. Kung nakitang kompleto yung mga attachments, yung 5, walang error, ipo-forward yun sa regional office for the annotation sa inyong birth certificate. Then, kung ma-annotate yun, doon kayo makakapag-secure na ng inyong PSA copy na may annotation. Anumang correction na ginawa sa inyong document, sa inyong birth certificate, it will be corrected through by annotation. Hindi ginagalaw yung document. Ang correction na ginagawa is through by annotation na
nakasulat yan sa baba, yung content ng petition ninyo na na-approve at ito na yung inyong bagong pangalan na you will be known i-state doon pursuant to the decision by the Municipal Civil Registrar dated, then under OCRG number, action taken by the Civil Registrar General, the petition for change of first name from Pedro de la Cruz is hereby corrected into Juan de la Cruz. So yun na po ang way ng pag-correct doon sa inyong birth certificate. At hindi lang yon, una nating nabanggit yung ang change of first name ay natuklasan lang sa birth certificate na iba pala ang nakalagay. Na umasa siya na Juan de la Cruz siya, Pedro de la Cruz ang nasa Juan de la Cruz yung kanyang ginagamit, pero yung PSA copy niya Pedro de la Cruz. So yun yung isa sa legal ground under RA 9048 pagdating sa change of first name. May iba pang bagay na inaalaw sa batas na ito. Yung kung ang iyong pangalan o yung iyong first name ay difficult to pronounce, sobrang haba o mahirap siyang isulat, napakahaba or magulo, di maintindihan, isa siya sa pwedeng maging ground para mag-file kayo ng petition for change of first name. Another thing, ridiculous o katuya-tuya o nakakahiya o hindi katanggap-tanggap ang pangalan na naibigay sa inyo, na nakadeclare sa inyong birth certificate, pwede kayong mag-file ng petition kung ito ay kahiya-hiya ang pangalan o hindi katanggap-tanggap para sa iyo at nakita ng local civil registrar na totoo ito, pwede itong mag-grant sa iyo. Then, kung ang pangalan mo ay tainted with dishonor, ibig sabihin kahiya-hiya yung iyong first name. Halimbawa ay nahihiya kang gamitin yung pangalan kasi pwedeng may mga kapangalan or basta sinasabi dito ng batas, tainted with dishonor o talagang nakakahiya ang iyong pangalan. Hindi mo tanggap na gamitin ito, pwede kang mag-file ng petition sa local civil registry office kung saan narehistro ang iyong birth certificate. So, para sa anumang katanungan o iba pang impormasyon na kailangan, pwede kayong magtungo sa aming tanggapan sa Philippine Statistics Authority or pwede kayong dumirekta mismo sa local civil registry office upang masagot ang inyong mga katanungan. Salamat po.